Kung sino ka man, kung ikaw man ang babaeng iyon, napakamalas mo naman. Ngising tura ng dalaga sa malaking larawan, sabay ng pag-irap. Shane's POV. Nagising ako nang marinig ko ang pagbusina ng sasakyan at ewan ko ba kung bakit agad akong bumalikwas ng bangon at lumapit sa bintana at hinawi ko ng bahagyang kurtina. Kaya agad ko nakita ang paggarahe ng sasakyan at lumabas doon si Ryan. Bumalik ako sa kama at nagtalakbong ng kumot hanggang sa narinig ko mga yapak ng sapatos na parang palakad-lakad lamang sa harap ng pinto ng kwarto ko. Pinapakaramdaman ko siya at napakagat ako sa ibabang labi nang bumukas ang pinto at alam kong si Ryan iyon. Ano ba? Inis kong sigaw na bigla niyang winaksa ang kumot sa aking muka at pati ang buhok ko ay nahilay niya pero imbes na humingi ng pasensya ay pinamulsahan niya lang ako. Nagugutom ako. So what? Pagtataray ko kaya kumunot ang kanyang kilay at tila hindi nagustuhan ang pagsabat ko. Katulong kita. Kaya dapat lang napagsilbihan mo ako. Napalakas na ang kanyang boses kaya wala akong nagawa kundi ang bumangon. Nakipag-date ka tas walang kain? Napakakuripot mo naman. What the hell did you say? Hindi na ako nagsalita pa at nagmarcha na lang ako palabas ng kwarto. Pagkarating ko sa kusina ay nilabas ko ang mga ulam mula sa ref at pumunta ako sa kwarto ni Ray dahil nandito lang malapit sa kusina ang kwarto niya ay agad ko siyang nahingaan ng tulong. Ganito lang kasi yan. Wika ni Ray at tinuturuan ako kung paano buksan ang microwave. Muli kong pinatay at binuksan ko uli hanggang sa ilang beses kong ginawa iyon ay nakuha ko na. Salamat Ray, sabi ko. Mabait naman siya pero nagmana lang yata siya sa amo niya na sumpungin. What are you doing? Sabay kami napatingin sa likod namin na magsalita si Ryan at ang tingin nito ay napukol kay Ray kaya bigla itong dumistansya sa akin at umalis na. Wala ka bang matinong damit? Pagalit niyang pinuna ang suot ko. Paano ko makakabili ng sarili kong damit na hindi mo nga ako pinapalabas? Isa pa, ano naman ko ito suot ko? At kahit na nakaubad pa ako sa harap mo, ano naman ngayon? Ano pa bang itatago ko sa inyo? Wala na. Singhal ko at bigla na rin uminit ang ulo ko nang maalala ang pambababoy niya sa akin. Halos ipalapa na niya ako sa mga tauhan niya noong hinuhubaran nila ako. Tas ngayon, dito lang susuot ko na t-shirt pa ni Ray at boxer din ang gagong iyon ang binigay sa akin kanina. Sa bagay wala naman ako nakitang pambabae dito sa mansyon kaya kahit nalaylay ang gitna ng boxer niya ay pinagtiisan ko na lang. Tumalikod si Ryan kaya hindi ko na rin inabala pang magpaliwanag. Umakyat siya sa itaas kaya pinagpatuloy ko ang ginagawa at inihain ko na sa plato. Kasalukuyan ako naglalagay ng pinggan sa lamesa nang bumaba si Ryan at bitbit dito ang isang damit at boxer niya pero nagkunwari akong hindi ko yun nakita. Nakahanda ng pagkain mo? Change that fucking clothes and wear this! Utos niya tinapon lang sa mukha ko ang damit. Pinulot ko yun at binato ko rin sa kanya. Laking gulat niya nang gumanti ako. Ayoko! Sabi ko at bigla ng dilim ang kanyang mukha at kitang-kita ko ang paggalaw ng Adam's apple niya. Sit and... Sira ulo ka ba? Pinutol ko ang kanyang sasabihin dahil hindi ko gusto itong mga pinapakita niya. Huwag mo ko itrato na mahalaga ko sa'yo o may pakialam ka sa akin dahil isang malaking kasinungalingan yan. Baka nakakalimutan mong sinusunog mo ako ng buhay. Kung hindi lang dahil sa kaibigan mo, baka abo na ako ngayon at makailang beses mo kung gustong patayin. Tapos ngayon papakitaan mo ako ng mabuti? Gago ka ba? Itong tandaan mo, Ryan. Kahit anong gawin mo, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. At kahit sa huling hininga ko, isa kang mortal na kaaway sa akin. Malakas kunturan para marinig ng dalawa niyang tenga ang lahat ng sinabi ko. Mas gusto ko pang pinapahirapan niya ako kaysa magpakita na mabuti siya sa akin. Dahil nakakasuka. At kung iniisip niya na matatakot ako sa kanya, katulad ng mga aliporas niya, pues nagkakamali siya. Isa akong babaeng lumaki sa kalye at lahat ng hirap ay pinagdaanan ko na. Sa kardo lang ang sinusunod ko. Ang takot ako. Pero noon iyon, ngayon ay hindi na. Isa lang ang natutunan ko sa lahat na nangyari sa akin ngayon. Kapag nagpakita ka ng kahinaan sa isang tao, ay kakaya-kayanin ka na lang. Pero kung matututo kang lumaban, ay hindi ka nila basta-basta masisindak. At yun ang ginagawa sa akin ngayon ni Ryan. Ngunit hindi ako magpapatalo sa kanya. Isang pagkakamali niya lang at bibitsinin ko siya. Saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos ilagay mo lang sa lababo pinagkainan mo. O di kaya itapon mo na lang sa basurahan. O pera ka naman eh. Bili ka na lang ulit ng bago.
Fuck! Napangisa ako nang marinig ang mahina niyang pagmura. Dumiretso na lang ako sa kwarto ko at muling nahiga. Nagising na lang ako nang marinig ko ang malakas na pagkidlat at pagkulog at sa sobrang takot ko'y nagtago ako sa ilalim ng kama. Ngunit walang humpay ang langit na kahit takpan ko ng aking kamay ang dalawa kong tenga ay rinig ko pa rin. Kaya mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto at natagpuan ko na lang ang sarili ko na pumasok sa kwarto ni Ryan. What happened? Tanong niya nang mabungaran ako. Hindi ako nakapagsalita dahil nahihiya ako. Napatili na lang ako nang kumulong ulit ng ubod ng lakas at pakiramdam ko ay mabubutos ang bubong ng bahay at tatamaan ako ng kidlat. Pero dahil mag-pride ako, tumalikod ako tumakbo pababa ng hagdan. Malakas at sunod-sunod ang pagkatok ko sa kwarto ni Ray dahil mas gugustuhin ko pang doon na lang ako makisilong sa kanya kaysa sa demonyong iyon. Buksan mong pinto, Ray! Natatakot ako sa kulog! Nanginginig kong sigaw at nang bumukas ang pinto ay kasabayan ng pagkabig ng isang kamay sa aking braso at hinapit ako sa bewang. Sobrang bilis ng pangyayari at nabigla ako na makita si Ryan na sobrang dilim na mukha. Impit ako na padaing na mabilis niya ako isinandal sa wall kahit na lumabas na si Ray ay hindi alintana ni Ryan ang tauhan niyang nakatingin sa amin. Siniil ako ng halik ng walang hiya at kinagat pang ibaban labi ko kaya hinampas ko siya. Pero nakuha niyang paraanan iyon upang maibuka ko ang akin labi at mas mapalalim niya pa ang halik na ginagawa niya sa akin. Napahawak ako sa akin labi at pakiramdam ko'y kumapal ito. Pilit kong tinutulak si Ryan pero mas lalo lang siya lumapit sa akin at pinangkon niya ang dalawa kong kamay at inangat sa itaas ng ulo ko. Dinikit niya pa ang kanyang matitipon ng dibdib sa akin at alam kong tsinachansingan niya ang dede ko. Narinig kong malakas na pagkalabog ng pinto ni Ray at ang akala ko'y bibitawan na ako ni Ryan pero mas lalo niyang pinailalim pa ang paghalik sa akin. Nanatiling mulat ang aking mata pero siya'y nakapikit at parang sarap na sarap ang animal. Kinilabutan ako ng mahina siyang umungol at sa aking bibig hanggang sa binatawan na niyang aking kamay at hinawakan ako sa mukha habang ang isa niyang kamay ay hinihimas ang aking braso. Hindi ako makapalag dahil kulong ako sa mga bisig niya at para akong nanlumbay at tumaas ang balahibo ko nang bumaba ang halik niya sa aking leeg. At aaminin kong nakikiliti ako at nasasarapan. Halos hindi ako makahinga nang pumaloob ang kanyang palad sa aking t-shirt. Gusto ko siyang pigilan sa binabalak niya ngunit nagtatalo ang aking isip at ang kalandian ko sa aking katawan. Aaminin ko ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Mahina akong napaungol pero sapat na upang marinig ni Ryan iyon. Tumigil siya at tiningnan ako. Hindi na ako nahiya at napakagat na lang ako sa ibabang labi habang nagiinit ang aking katawan. Shit! Mura niya at muli niya akong sinunggaban ng halik. At sa pagkakataong iyon ay tinugon ko na. At sa tuwing gumagalaw ang kanyang labi ay sumasabay ako. Ang bango ng hininga niya at ang tamis ng halik niya. Hindi ka mandidiri. Hindi talaga kayo papasok sa kwarto niyo at doon niyo gawin ang kababuyan niyo? Baka gusto niyo ako pa mag-adjust. Para akong binuhusan ng malamig na tubig pero si Ryan ay patuloy pa rin sa paghalik sa akin. Kaya ako nang umiwas at saka pa lang niya binitawan ng aking labi. Napalingon ako sa gilid at kunot noo si Ray. Bitawan mo na ako. Halos pabulong kong sambit kay Ryan at doon niya palang niluwagan ng pagyakap sa akin. Kaya sa sobrang pagkapahiya ko'y tumakbo na ako patungo sa itaas. Langya naman talaga. Sinabunutan ko ang sarili kong buhok dahil sa kagagahan ko at hindi ko napaglabanan ang pride ko kanina. Nadala ako kay Ryan. Nakakahiya. Baka sabihin niya'y madali akong makuha. Napabangon ako at pagtingin ko sa orasan ay 3:00 ng madaling araw. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makatulog. Ginugulo ako sa nangyari kanina. Nasipan kong lumabas ng kwarto at kukuha ko ng alak sa ibaba upang malasing ako at makatulog pero laking gulat ko nang mabungaran ko si Ryan malapit sa kwarto ko na nakatayo at may hawak na alak sa isang kamay habang nakapangulsa ang isa niyang kamay. Can't you sleep either? Bakit banggas ka ng Ingles? Kala mo naman naintindihan kita. Pagalit na sagot ko. Pag-aaralin kita. Tuturuan kita. Pwede ba, Ryan? Tantanan mo nga ako dyan sa kaplastikan mo. Ang mabuti pang gawin mo ay padaliin mo ang pag-iimbestiga mo sa ama mo dahil layas na ako dito sa pamamahay mo. Bagkus ay pinutol ko ang kanyang sasabihin. Hindi porket nahalikan niya ako ay, You said, may asawa at anak ka. Then paano? You're still a virgin.
Hinarap ko si Ryan at pinamewangan, ngunit lihim ako napalunok nang nakatitig siya sa labi ko. Hindi ko na kailangan magpaliwanag sa'yo dahil sarado naman ang utak mo, di ba? Pero isa lang masasabi ko, pinagsisihan kong ninakaw ko ang wallet mo dahil delubyong napala ko mula sa'yo. At kung ibabalik ko pang oras, ay mas gugustuhin ko pang sumunod na lang ako kay Cardo. Mas mabuti pag ibinenta ko na lang talagang katawan ko kaysang makilala ka. Lintik ka talaga. Nasa huling pagsisisi. Do you love him? Napakunot ako sa tinanong niya dahil masyado ng personal, pero sige, sasagutin ko na rin. Kung ano man ang nararamdaman mo sa babaeng iyon, Aryan ba pangalan niya? Tanong kong pabalik pero hindi siya kumibo at umiwas ng tingin. She was my first love. Kahit anong gawin ko, hindi ko may baling sa ibang pagmamahal ko sa kanya. But she's already married. Sambit niya, sabay na tinungga ang hawak niya. Kawawa naman. Buti nga sa'yo. Pangiinsulto ko pa at mabilis naman siyang tumingin sa akin at pagalit na naman ang kanyang boses. What did you say? Sabi ko, baka tumanda kang binata. Papera ka lang at halos lahat ay kaya mong tapatan ng yaman mo. Pero sa totoo lang, ikaw ang pinakakawawang tao sa buong mundo. May ama ka nga, pero mukhang hindi naman kayo dati close. Kasi babaeng gusto mo, hindi ka gusto. Napakalungkot siguro ng buhay mo, no? Siguro, kaya ka pinaparusahan ng Diyos sa past mo dahil alam niya na demonyo ka sa future. Deserve mo yun. Mas lalo ko pang ginalingan ng pangiinsulto ko nang sa gano'y makaganti naman ako sa kanya. Hindi nga ako nagkamali dahil inagas niya ang bote ng alak at bago pa niya ako magantihan, ay mabilis na akong kumaripas ng takbo pabalik sa kwarto ko. Nagising ako dahil sa napakalakas na tugtog at pagtingin ko muli sa oras ay 4:00 na ng hapon. Ganoon kahaba ang tulog ko. Siguro sa 3 taon buhat na magbago sa Cardo ay ngayon lang ulit ako nakatulog ng napakahimbing kaya sobrang gaan sa pakiramdam ko nang bumangon ako. Dumiretso ako sa banyo at naligo. Poproblemahin ko ulit sana isusuot ko pero napataas lang ang kilay ko nang makita ko ang isang paper bag at may mga damit itong pambabae. Pero nang isuot ko ay napangiwi ako dahil hindi magkasya. Kahit napayat ako'y masikip pa rin kaya ang ending ay pumunta ako sa kwarto ni Ray na nakatapis ng tuwalya. Hindi na ako kumatok nang bukas ito at agad akong pumasok. Laking gulat niya nang makita ko. Pahiram ng damit, Ray. Nilaban ko pang huli mong pinahiram mo sa akin. Sabi ko. Hindi ka ba marunong kumatok? Bulyaw niya sa akin pero hindi ako natinag at umupo pa ako sa gilid ng kama niya at dahil sa kaignorantehan ko, sa laptop niya ay lumapit ako roon at pinihit ko papatungo sa harap ko. Muntikan ko masipa ang laptop niya nang makita ang pinapanood niya. Hindi ko alam ang tawag doon pero alam kong bold iyon. Napakabastos mo naman, Ray! Talak ko at tinakpan ko pang aking mga mata ng aking kamay. Pero ang gagoy nananadya pa dahil tinanggal niya sa headset ang laptop kaya umalingaw-ngaw ang mga ungol at tunog ng salpukan ng mga tao sa laptop. Sinamaan ko siya ng tingin pero ngumisi lang siya hanggang sa narinig namin ang mga boses na nagtatawanan habang papasok sa loob. Nagkatinginan kami ni Ray at maging siya ay nagtatanong kung sino ang mga bagong dating. Patahimik ka mo laptop mo baka Pero hindi ko natapos ang aking sasabihin dahil may umagaw sa atensyon namin. Hey! You guys should lock your door! Boses ng lalaki sa labas at mabilis naman na pinatay ni Ray ang laptop. What's the matter? The hell, Reynaldo? Hindi ka nagsasara ng pinto. At sino babaeng dinala mo dyan? Alam ba ito ni Ryan? Mas lalong gumulo na mag-usisa ang mga ito at halos gusto ko nalang magpalamon sa sahig nang makita ko ang 3 magagandang babae at nagsisigwapuhang nilalang at alam kong iniisip nila. Who's she? When did you ever have a girl, Ray? Pakaramdam ko ay nangangamatis na ako sa sobrang hiya ng sunod-sunod ang mga katanungan nila. Paano kung ipaliliwanag na nagkakamali lang sila sa iniisip nila? What's happening? Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ang barito ng boss ni Ryan na pababa ng hagdan hanggang sa nakalapit na ito sa kwarto ni Ray at binuksan pa nito ang ilaw kaya nagmistula akong pulutan ng mga ito. She's my girlfriend and please don't ask me how. Kung ano man narinig niyo at nakita niyo, yun na yun. Napaawang ang bibig ko sa hindi inaasahan na sasabihin ni Ray. Ang buong akala ko'y magpapaliwanag ito pero mas lalo lang niyang pinalala ang sitwasyon. Bakit maganyan kayo mga kabataan? Ang rurupok niyo? Paano kung mabuntis mo siya? What the hell happened?
Yumanig ang boss ni Ryan sa kwarto at kahit na medyo matanda na ang babae, ay pinutol nito ang sasabihin at nakakuyom na ang kamao nito. Ano pa nga ba? Look at them! Sa mga itsura nila, sa tingin mo naglalaro lang sila ng habol-habulan at hindi man lang magawang isara ang pinto. Kaya hanggang sa labas ng mansyon, rinig ang mga alulong nila. Tatayo sana ako upang depensa ng sarili ko pero naisip ko, ano bang pakialam ko sa mga ito? Ni wala naman silang ambag sa buhay ko. Nasa tamang edad na kami at matatanda na rin kayo, kaya alam nyo na kung ano man ang ginagawa namin. Tsak na ginawa nyo na rin. Bagkus ay turan ko at nang mapadapo ang tingin ko kay Ryan ay halos lamunin na niya ako sa sobrang sama ng titig niya na marahil kung nakakasilaw lang ang kanyang mga mata ay kanina pa ako nasunog. Bumaba ang kanyang tingin sa kamay kong mahigpit ang hawak sa tuwalya. Mabilis na umalis si Ryan at nanatili lang ako sa kwarto ni Ray kahit na nakabihis na ako. Nang tinawag ako ni Ray ay sumama ako sa kanya palabas at ayon sa mga bisita ay kakain daw kami sa labas. At syempre, pakilala ni Ray na magsyota kami kaya pinanindigan namin para hindi kami magmukhang sinungalin. Nagpahuli kami ni Ray dahil dumaan kami sa mall at binilhan niya ako ng maisusuot kong damit. Pero ang gago ay imbis na sumunod kami doon sa restaurant na kakainan namin ay dinala niya ako sa sinihan at para lang kaming nag-date. Maraming binili sa akin si Ray pero ang sabi niya ay utang ko raw iyon sa kanya. Sa oras na maging maayos na ang lahat ay babayaran ko siya. Pabalik kami ng mansyon at magkatabi kami nakaupo sa front seat dahil siya naman ang nagmamaneho. Binuksan ko ang milk tea at nakatingin lang ako sa kalsada. Bakit mukhang hindi ka talaga takot kay Ryan? At bakit close ka sa mga bisita niya? Akala ko tauhan ka lang ni Ryan. Hindi na nakatiis at nabusisa na ako. Pinahinaan niya ang pagpapatakbo. Pinsan ko siya. Napalingon ako sa sinabi niya at mukhang hindi naman siya nagjo-joke. Kaya pala minsan ay magkaparehas sila ng ugali. Minsan mabait pero madalas ay cold. Matangkad din si Ray at kung mukha lang din ay may laban talaga ang mokong na ito. Kung ganoon, sino taong dumating kanina? Kaya ba ganoon na lang ka-big deal sa kanila nangyari kanina dahil hindi ka ibang tao? Tanong kong muli. Tumangutango siya. Tita namin iyong matanda kanina. At yung dalawang babae ay pinsan din namin. At yung mga kasama nila, kaibigan namin. Maikling sagot ko. Hindi na siya nagsalita at kahit na marami akong gustong itanong about kay Ryan, ay pinili ko na lang na manahimik at baka sabihin pa niyang interesado ako sa kumag na iyon. Pero, bakit mo ginawa yun kanina? Pwede mo namang sabihin ang totoo. We're here. Napairap ako dahil halatang ayaw niyang pag-usapan iyon. Hindi niya ako binuksan ng pinto katulad ng madalas na makita ko sa TV pero ang isang ito ay napakasama ng ugali. Mabuti na lang at marunong na ako. Nauna siyang pumasok sa loob ng mansyon at dire-diretso siya sa kanyang kwarto. Ni hindi mala ako tinulungang magbitbit dito mga paper bag na pinamili niya sa akin. Napahinto ako na makapasok ako sa loob at nadatnan ko si Ryan na nakaupo sa sala at muling tumutungga ng alak. May kausap siya na pormadong lalaki at maraming papel sa maliit na lamesa. Habang may tatlong lalaki din na nakatayo lang sa gilid at masama rin ang tingin ng mga ito sa akin, nakala mo'y minagawa ako sa kanila. Manamana lang talaga sila sa amo nila. Good news! Malapit na kitang mapaalis sa bahay ko. Parang binundol ang puso ko sa napakalamig na boses ni Ryan. Nang lingunin ko siya ay mabilis siyang tumayo at tumalikod. Napayuko ako at parang biglang bumigat ang mga paa ko sa paghakbang. Ano kayang ibig niyang sabihin sa sinabi niya? 2 linggo na akong naninilbihan kay Ryan at magmula nang sabihin niya sa akin ang good news niya ay hindi na niya ako masyadong kinakausap. Kung may habilin siya ay kay Ray at sasabihin naman sa akin ni Ray. Madalas din siyang wala sa bahay. Aalis siya ng madaling araw at darating naman siya gabing-gabi na. Ramdam ko iniiwasan niya ako at mas okay na rin. At least hindi ako naalibadbaran sa pagmumukha niya. Hindi ka pa ba tapos magluto? Kanina pa ako nagugutom. Napahigpit ang hawak ko sa sandok dahil kay Ray. Hindi na nga umiinit ang ulo ko sa amo niya, pinalitan naman niya. Pakiramdam ko tuloy ay siya talaga ang pinagsisilbihan ko. Dahil kung makauto siya, akala mo siya ang nagpapasweldo sa akin. Malapit na po, maluto sir. Inis kong saad. Pagsandok mo ko. Utos niya kaya mabilis kong kinuha ang trapo at binato sa kanya. Bakit ka ba nandito, Ray? Wala ka bang ibang trabaho kundi ang bumuntot sa pinsan mo? Ano ba talaga kayo? Anong trabaho niyo at bakit may mga kaaway si Ryan at bakit pinatay ang ama niya?
Sunod-sunod kong tanong dahil napapansin ko na halos hindi lumalabas ng bahay si Ray at kung lalabas si Ryan ay hindi naman siya kasama. Nandito ako para bantayan ka dahil yun ang utos sa akin ng amo ko. Sagot niya at kumuha ng pinggan at nagsandok. Ha? Pero bakit? Naguguluhan kong tanong pero ang loko yung umisi lang. Baka daw kasi tumakas ka at hindi man lang maparusahan sa oras na lumabas ang investigasyon. Kaya huwag kang pilingera dyan. Napahiya ako sa walang hiyang ito dahil sa nabasa niyang iniisip ko at ewan ko bakit nag-assume ako. Nang hindi ako makapagsalita ay mas lalong tumawa si Ray at katulad ng dati ay para kaming aso't pusa dito sa kusina. Nagpasama ko kay Ray mamili ng mga stock sa rep at saka bigas. Siya ang nagmaneho habang ako iniisip kung anong kailangan kong bilhin. Marunong ka ba magbilang ng sukli? Tanong niya at tumango ako. Good, hihintayin na lang kita dito. Sabi niya pero syempre hindi ako pumayag dahil marami akong bibilihin kaya kailangan ko ng tagabuhat. Wala siyang nagawa nang kinuyog ko siya at ganoon na lang ang mga tingin ng mga tindera nang makita si Ray. Tanggalin mo yung suot mo sa mata para kang bulag eh. Inis kong sabi sa kanya dahil kahit wala ng araw ay naka-shades pa din. Pero hindi niya talaga tinanggal at para siya nagmamadali at panay ang masin niya sa paligid. Kalahating oras din kami sa palengke at sa tulong din ng isa pang tauhan ay naikarga namin ng mga pinamili sa kotse. Pagkatapos ay dumiretso kami sa mall at doon lang nakahinga ng maluwag si Ray. Nang tinanong ko siya kanina, sabi niya lang ay hindi niya masikmura ang amoy sa palengke, kaya ganoon pero hindi ako kumbinsido sa alibay niya. Ikinabit balikat ko na lang iyon at namili na ako sa grocery store. Inaya ko si Ray na bumili ng milk tea habang ako'y nakaupo lang at siyang inutusan kong bumili. Nagtalo pa kami bago siya sumunod sa akin. Ngunit napakunot nung ako nang bumalik siya at may akay-akay na babae. Sisimangutan ko sana siya dahil hindi siya nakabili ng milk tea nang maagaw ng atensyon ko ang aking niyang babae at para ako nakakita ng anghel na bumaba sa langit. Kahit na umiiyak ang babae, hindi matatawaran ang kagandahan nito at sobrang amo ng mukha na parang hindi makabasag pinggan. Stay here. I'll call him. Wika ni Ray sa babae at tumangutango naman ang babae at panay ang dampi ng tissue nito sa ilong niyang namumula. Maya-maya pa'y natanaw ko ang isang lalaki na tumatakbo papalapit sa amin at agad ko siyang nakilala. Ang kanyang buong atensyon ay sa babae at agad niya itong niyakap at hinahalikan ng noo ng magandang babae. I thought you're busy. Nasa meeting ka, diba? Napakagat ako sa ibabang labi dahil pati pananalita ng babae ay napaka-perpekto. Kinabig ni Ryan ng isang upuan sa tabi ko at umupo siya at kinabig din ng babaeng nakaupo paharap sa kanya. Napakurap ako nang mamukhaan ko ang babae. Tama, siya yung nasa picture na katabi ni Ryan at naka-holding hands sila. Sa tingin ko yung mga bata pa sila roon at ang babaeng ito rin ang nasa larawan sa kwarto ni Ryan. Siya ba si Aryan? I'll give up everything for you, sweetie. Don't you know by now that you're everything to me? Nakangiti si Ryan sa babae at hawak pa nito ang mukha niya. Ngayon ko lang nakita ang kislap sa mga mata ni Ryan sa harap ng babae at para itong mabasaging kristal sa paraan ng paghawak ni Ryan sa kanya. Hindi ko na nakayanan at napaiwas na ako ng tingin nang makita kong hahalikan niya ang babae. Hindi ako nagsiselos, nainggit lang ako. Yun ang paulit-ulit na sinisigaw ng utak ko. Tama nga ang sabi nila na may isang tao na mamahalin mo at magpapabago sa mood mo. Kahit gaano ka pa kasamang tao, kapag nagmahal ka ay lalambot ang matigas mong puso. At yun ang nakikita ko kay Ryan. In love siya sa babae at wala siyang ibang nakikita kundi ang babae lang. Let's go home, babe. Nakangiti pa rin niyang sabi sa babae na agad namang sumang-ayon ang babae at kulang na lang ay buhatin ito ni Ryan. Tumayo na rin ako dahil aalis na daw kami. Yun ang pagkakaintindi ko. Shane, sumabay ka na lang sa kanila. May kailangan lang akong gawin. Sa mansyon naman sila tutuloy. Hindi ako nakakibo sa sinabi ni Ray at tinapik lang aking balikat. Nakasunod ako sa 2 pares palabas ng grocery store pero dahil marami akong bit-bit ng mga grocery ay nahihirapan ako sumabay sa paglalakad nila. Hanggang sa nauna silang makarating sa sakyan at dali-dali ako naglakad nang maipasok na ni Ryan ang babae sa sakyan. Ang hindi ko inaasahan ay ang pagkislot ng puso ko nang lumibot si Ryan patungo sa driver's seat at alam ko nakita niya ako bago siya pumasok sa loob at mabilis niyang pinaharurot ang sakyan. Napapikit ako ng mariin nang malanghap ko na lang ang tambutso at pagbulat ko ng mga mata ay nakatingin sa akin ang mga tao at baka sa mga mata nila ang awa para sa akin. Marahil alam nila na sinadya akong iniwan.
Napangiti ako ng mapait. Hindi ito tama na nararamdaman ko. Sino ba ako para masaktan? Basta buhay ito. Ma'am? Napalingon ako sa akin likod at nakita ko ang isang tauhan ni Ryan na madalas akong tawaging ma'am kahit na hindi naman dapat. Pero yun pa rin ang tinatawag niya sa akin. Tulungan mo na lang ako dito sa mga pinamili ko. Sabi ko na lang dahil wala ako sa mood upang makipag-usap. Maya't maya ang pagbuntong hininga ko habang papalapit kami sa mansyon. Mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Hanggang sa uminto ang sakyan at pinagtulungan namin na ipasok ang mga pinamili. Hindi ko nakita si Ryan at si Arian nang makapasok ako sa loob. Hanggang sa nakaluta ako at lahat-lahat, saka palang bumaba si Ryan. Nagluto ito ng sopas at pagkatapos ay saka pa lang ako inutusan. Kumuha ka ng planggana na may tubig na maligamgam at bimpo. Dalhin mo sa taas. Mautoridad na utos nito sa akin na agad ko namang sinunod. Magkasunod kaming umakyat sa itaas at nang makapasok kami sa kwarto niya, ay naabutan namin ang babae na nagduduwal sa banyo at agad na inilapag ni Ryan ang mangkok at nilapitan ng babae hanggang natapos ito sa pagsusuka. Pinaupo ito ni Ryan at sinubuan ng sopas pero ilang kutsara lang ay umayaw na ang babae hanggang sa napatingin ito sa akin at kahit hirap ito ay nakuha niya pa rin ngumiti. You're beautiful. Are you? Pero pinutol agad ni Ryan ang sasabihin ng babae. Don't talk, babe. Mas lalong makasasama sa'yo at sa baby mo. May pag-aalalang sabi ni Ryan at napahanga ako dahil buntis ang babae ayon sa sinabi ni Ryan. Kung lalaki ang baby ko, ipapangalan ko sa'yo. Nakangiting sagot ng babae at halos yakapin siya sa tuwa ni Ryan na akala mo ay siya ang ama. Lumabas na ako dahil parang nakakasira lang ako sa moment nilang dalawa. Tinapos ko na lang ang trabaho ko sa kusina. Naabutan ako ni Ray na nagmamap ng tiles at may dala siyang punpo ng bulaklak, sabay na iniabot sa akin at iba't ibang klase ng chocolates. Taka ko siyang tiningnan at dinudulan niya lang sa akin ang bulaklak, kaya kinuha ko na lang ito. Dumiretso siya sa kwarto niya at ilang minuto lang ay lumabas siya nang basa ang buhok at kumuha ng beer sa ref. Ginilit ko ang mop at sinundan siya sa beranda. Umupo ako sa harap niya at hindi naman niya ako sinaway kahit na kumuha din ako ng stick ng sigarilyo at siya pang nagsindi ng apoy nito. Ano palang nakain mo at binigyan mo ako ng bulaklak at may chocolates pa? Tanong ko. Humithit muna ng sigarilyo bago nagsalita. Hindi yun para sa'yo. Binastad ako ng nililigawan ko at hindi niya tinanggap. Napasuklay sa sariling buhok si Ray gamit ang kanyang daliri at biglang umigting ang kanyang panga. Napangisi ako. Hindi ko naman masisisi yung babae. Wala naman kasing kagusto-gusto sa'yo eh. Panggagatong ko kaya mas lalong hindi maipinta ang mukha niya. Kumuha pa siya na isang case ng beer at nag-inuman kami. Ilang oras pang lumipas at nahihilo na ako, samantalang siya ay kanina pa suka ng suka. Mahina palang baga mo. Apakalampang mo naman. Natatawa kong sabi. Sinong lampa? Sabi niya at pilit na tinatagan ang sarili. Pumasok kami sa loob nang matapos kami at tinulungan niya naman ako magligpit ng mga bote. Nagpupunas ako ng lamesa samantalang siya'y naguhugas ng pinggan. Kumuha ko ng tubig na magsipilyo siya sa lababo. Ano ulit yung sabi mo? Ako lampa? Tila nawala ang klasingan niya at bigla akong hinablot sa braso kaya mabilis ko siyang tinulak pero dahil nahihilo na rin ako ay wala akong lakas. Naramdaman kong hiniga niya ako sa lamesa at hinawi ang buhok ko. Pera lang kailangan mo. Marami ako noon. Bakit hindi ka sa akin napunta? Ito ang huli kong narinig at lumapat ang labi niya sa labi ko at wala na akong naalala sa mga sumunod pang nangyari. Masakit ang ulo ko nang magising ako kinabukasan. Pagbangon ko, ikinusot ko pang aking mata at hindi nga ako nagkamali nang makita ko ang lalaki na kadekwadro ng upo sa harap ko. Nasaan ako? Kaninong kwarto to? Tanong ko, nang purong itim ang mga kortina at ang maliit lang na ilaw na nanggagaling sa lampshade kaya hindi ko masyadong mapagmasdan ang paligid. Sa sobra mong kalasingan, hindi mo na maalala mga pinaggagawa mo kagabi. Cold na saad ni Ryan pero hindi ko pinansin ang sinabi niya bagkos ay nilihis ko ang usapan. Nasaan na yung babae mo? Tanong kong pabalik at mabangon sana ako nang biglang sumakit ang sentido ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Ray na may dalang planggana at bimpo at nilapitan ako. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi ko akalain na sunog baga ka din pala.
Anya at sumampa siya sa kama at pinatalikod ako. Pinakita niya sa akin ang hawak niyang ointment kaya tumalikod ako. Malamang, laking bangketa yata to. Pagmamalaki ko pa. Tinaas niya ang aking damit at saka pinahid ang ointment at bahagyan niyang hinilot-hilot. Pagkatapos ay pinahiga niya pa ako at nilagyan niya rin ang mga hita ko at hinilot-hilot niya din kaya sobrang sarap sa pakiramdam. Sige pa, Ray. Ang sarap. Nabigkas ko at isang iglap ay natapon sa kama ang ointment ng malakas na binaksi iyo ni Ryan. Ano bang problema mo? Sagaw ko sa kanya at hindi naman siya nakaimik at tumalikod lang pero hindi umaalis. Pagpatuloy mo, Ray. Dito naman sa kabila para pantay. Sabi ko at sinunod naman ni Ray. Ay, nakaka-relax. Sobrang sarap sa pakiramdam. Sabi ko pa at napapapikit pa ako at dinadama ang paghilot ni Ray.